Carlos City na kung saan, ayan, sad to say, isa pong konsihal ng bayan po ng Bayambang yung nasawi dahil nga po sa aksidente na yan. Mamaya, dahil may dalang pag-uulat dyan, etong ating kasamahan na si Bombo Jaira May Ann na bumisita dyan po sa naturang lungsod. Pero sa mga sandaling ito, mga kabombo, ay makakasama po natin sa kabilang linya at mapag-uusapan po natin yung inaprobahan na 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region at yan po ay implementa starting on July 19. Pero first tranche lang yung maipapatupad dahil hatiin sa dalawang tranche itong 85 pesos na dagdag sahod sa nabanggit po na lugar. At makakasama po natin, walang iba kundi si Sir Joshua Mata, ang Secretary General po ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Grupo o Progresibong Manggagawa o Sentro, mga kabombo. Unang-una po sa lahat, Sir Joshua, isang mapagpalang magandang araw. Ang inyong pong pagbati sa ating mga listeners and viewers. Mga tagapakinig, Bombo Justin, at magandang hapon din sa iyo. Yes po. Sir Joshua, a reaction from Sentro dito po sa 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa sa National Capital Region na, Sir Joshua. Ay kami po sa sentro, kasama ang halos buong kilusang paggawa sa ating bansa, ay sama-samang nagkukundina sa desisyon na to at binahagi namin na kami nga ay nainsulto. Kasi kung matatandaan nyo po, ang pagkakapaliwanag po sa amin ay ito daw ang historic na pinakamataas. 85 pesos lang yan eh. Una sa lahat, hindi ho yan sapat para mabawi ang halaga ng real wages na nawala sa mga manggagawa this past few months, no? Halos 160 pesos na po ang nawala sa totoong halaga ng sahod ng manggagawa. Kaya hindi sapat itong 85 na to, hindi ito pwedeng tawaging minimum wage increase, hindi nga pwede itong tawaging minimum wage recovery kasi nga hindi sapat. Ang malupit, no, 85 pesos na nga lang, sinani pa. Ginawa pang 2 gives. Lalong na-insulto ang mga manggagawa, kaya pare-pareho kami. Sinasabi namin, inukod din namin to at sinasabi namin, insulto ito. Sir Joshua, kasi hindi masabi kung papaano yung ginawa nilang pinagbasehan kung bakit itinagda sa 85 pesos yung wage increase na yan na malayo doon sa 100 to 200 pesos po, no, na isinusulong po ng mga grupo po ng mga manggagawa sa ating bansa, Sir Joshua. Ay totoo po yan, no? Madalas pinapaliwanag sa atin ng taga-DOLE at saka ng mga National Wages and Productivity Board, sinasabi nila meron silang formula na ginagamit sa pag-determine ng sahod. Pero to be honest, no, Bombo Justin, ang desisyon, ang level ng sahod na dinidecide ng mga regional wage boards, at the end of the day ay desisyon pang politika. No, desisyon po yan ng mga taong nakaupo sa wage boards. At doon sa wage boards, kung maaalala ninyo, may representative ang manggagawa, may representative ang mga employer, may representative ang gobyerno. Mas marami siyang representatives. No? Pag nagsama na ang gobyerno at ang mga employer representatives sa wage board na yan, talo na ang manggagawa. Kaya at the end of the day, no, kahit sabihin pa nila na may formula silang ginagamit, at the end of the day, it's a political decision na in most cases ay arrived at dahil dun sa pagkakaroon ng pagkakasundo ng mga kapitalista at saka ng gobyerno. Anong implication po nito, sir? Nakikita po ninyo sa pagtingin? Ay di parating talo manggagawa. Yun ang implication nito. No? Kagaya ngayon, pinagmamalaki na highest, pero sa totoo lang, hindi nito kaya talagang tugunan ang mga tumaas na presyo na bilihin ng mga manggagawa. Di lalo lang nitong pinapaasa yung mga manggagawa na parang sasabihin lang na meron silang salbabida na ibinigay na sa totoo lang wala namang masyado pang epekto sa mga manggagawa.